Hey guys! Good morning! Welcome back po dito sa Gandara Asaya Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa restback ng kampo ni Chinita Princess at the same time dito po sa pangungustyo ng ilan sa pagtatangkol ni Vice Ganda kay Chinita Princess. So bakit daw ganon mga kakimpaw? So ano nga ba yon? Ano nga ba kasi sinabi ni Vice para hindi po matuwa ang mga fans. So, yun po ang pag-uusapan natin mamaya. Kaya po, tumutok lamang po kayo hanggang dulo na ating update. Pero bago po tayo mag-start, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated po kayo sa mga susunod natin chika. Maraming salamat! And ngayon naman nga dumako na tayo at pag-usapan ng mga nasagap nating balita para po sa umagang ito. At unahin na nating pag-usapan ang event ni Paula Avellino sa Oriental Mindoro. So, tuwan-tuwa po ang mga fans dahil nakapagpa-picture sila kay Paolo at the same time napaabot po nila naiabot nila yung gift kay Pao and letter. Sabi nga po dito, hahapasan siya na ang ingay ko. Pinagbigyan niya naman ako sa picture. Pero grabe, sobrang appreciate ko si Pao dahil kahit ilang beses napuputol yung kanta niya, hindi man lang siya nainis or nairita. He was just smiling the whole time. Dapat 3 lang daw yung kanta niya pero parang 2 pa ata dinagdag niya kasi nga nagka-aberya. Thank you ulit Paula Avellino sa pagbisita sa Pola. Sana next time kasama mo na mama ko. Ay, mama ko si Chinita Princess yan, mga ka-KP. Anyway, sana nga next time po ay mga guesting ng Kimpaw. Guesting sa mga festivals, Kimpaw na magkasama. And kung hindi nga ako nagkakamali mga ka-KP, nag-abot din po siya ng letter kay Pao. Tapos ibinulsa yun ni Paula Avellino mga kakimpaw. May nakita kong post ni Jane na gano'n. So, nag-abot siya ng letter. Si Pao naman, po kasi yan, appreciative si Paula Avellino sa mga binibigay po sa kanya. So, kahit letter lang po yan, binibigyan po niya yan ng halaga, mga kakimpaw. At binabasa niya talaga, mga kakipi, isa-isa. So, for sure, babasahin din ni Paolo. Wag sana niyang makakalimutan na meron siyang letter sa bulsa. Baka madala ng labahan, mabasa yung letter, sayang naman. Samantala, ayan, dumako naman nga po tayo dito sa next topic natin and patungkol nga po ito sa pag-a-accuse po kay Chinita Princess ng BOPO. As always naman, wala naman pong bago, lagi naman pong ganyan. Kaso, ang ang mga po ni Kimi, defender, ay talaga naman pong inaatake ng lubusan ng mga bashers. Ayun, pinagtatanggol pa nga daw po ang bully na Ritokada. So, makaritokada naman kay Chinita Princess. All natural beauty yan si Kim. Wala po yung pinagalaw. And just ko mga kakimpaw, meron akong mga nakitang mga pictures ni Chinita Princess and Raisa na grabe, todo edit sila para magmukhang masama si Kimi sa mga old pictures niya, tas kinukumpara kay Raisa. Nanlait versus nilait. Mga trying hard na papangitin si Kimi, hindi naman po tumatalab kasi natural talaga ang ganda ni Kim. Sabi nga dito, I watched the It's Showtime episode where Kim Chu called jokes Raisa May, not Lotus Feet. From what I saw, it seems like an ad-lib and not an attempt to mock Raisa May. In fact, even before that episode, some of the other Showtime hosts had already been calling jokes Raisa May as part of their banter. I think that's really no issue here. Both Kim Chu and Raisa May are talented, beautiful women who have worked hard to support their families. Ito pa, nabobo pa mga kakimpaw. Bobo ka, pinagtatanggol mo pa yung bully na Ritokada. Sabi pa dito, I was attacked and bashed by some people on my thread
post regarding my POV on Kim calling Jugs Raisa May. I was even called bobo and accused of being a tagapagtanggol ni Kimi. First of all, I'm pretty sure Kim Chiu doesn't even know who I am. Hindi naman kasi lahat fan ni Chinita Princess na nagtatanggol sa kanya. Mga natural, mga ano lang po, casual netizens talaga na may utak na nagtatanggol kay Chinita Princess, 'di ba? Kasi nga kamukha ni Jugs, si Raisa. So hindi po sa halip na si Lotus Fit yung makita niya ay hindi po si Lotus Fit kundi si Raisa. So epic fail yung Lotus Fit, mga Hakimpaw. Yun eh. Hindi niya sinasabing kamukha ni Raisa May sa Lotus Fit. So walang discrimination po doon, mga Hakimpaw. Anyway, narito naman po ang rest back, of course, ng kampo natin. Syempre, hindi po tayo papayag. Nagaganyan-ganyanin lang po nila si Kimi, di ba? So, nais lang po nating isampal sa lahat po ng mga bashers ni Chinita Princess na before po ang insidente na yan, mga Hakimpaw, nag-post po si Jugs. Ayan, nag-post po siya na kamukha daw niya si Susan Domlao. Ayan, putya, kamukha ko si Auntie Susan. Pero sa mata ng mga netizens, hindi po niya kamukha si Susan. Dahil ang kamukha niya or ang mas nakikita po ng mga tao, ng mga netizens, hindi si Auntie Susan kundi si Raisa May. So ang comment ng mga netizens, bakit parang Raisa May? Lumipat na si Raisa May. Kagising ko lang, eto na po ba si Raisa May Tison? Bakit nasa It's Showtime na si Raisa May Tison? Saka lumaki na siya. Hindi po, Raisa May po ang kamukha. Nag-guest pala si Raisa sa Showtime. Di ba mga Hakimpaw, puro Raisa. Mas kamukha niya si Raisa compared to Auntie Susan. Ayan, so, hindi po si Kim ang nagpauso niyan, hindi po si Kim lang ang nagsasabing kamukha ni Jugs si Raisa. At wala naman pong masama kung kamukha ni Jugs si Raisa May. Wala naman sinabing pangit dyan, mga Hakimpaw. Wala naman sinabing pangit si Jugs, tapos kamukha ni Raisa, para maging pangit din si Raisa. Wala. Lahat po tayo meron pong kamukha. And matalinong bata si Raisa. Matalino at mabait na bata. So, naiintindihan po niya yan. Wala lang po yan sa kanya, mga Hakimpaw. Naku, baka nga bigla pang mapakomment yan si Raisa at matawa na lang. Kasi wala lang sa kanya talaga yan. 'Di ba? Ayan, pag nag-post si Raisa, sasabihin naman na nagpapakumbaba. Well, nandun na tayo, pero matalino nga kasing bata yun. So, hindi po siya padadala sa mga ganyan. At alam niya na it's just a joke. Hindi po siya maramdamin dahil naiintindihan niya. Nasa parehas lang naman po silang industriya. Mga komedyante ba, mga Hakimpaw? And ito pa, mga Hakimpaw, meron pang na-post si Jugs doon na binalita pa nga po na isang tabloid, mga Hakimpaw. Nag-post po kasi ng throwback picture si Jugs noon, at ang kwento po niya sa kanyang throwback picture ay nasa San Francisco, USA siya ng mga time na yan, May 1990. So matagal na, no? 1990 pa, mga Hakimpaw. Ito yun, yung nasa left side, mga Hakimpaw. And sa kanyang throwback picture na yan, ay may napakomment nga doon. Akala ko si Raisa May. Ikaw talaga ang tatay ni Raisa. Ayaw mo lang magkuwento. Sorry na, Kuya Jugs. So, di ba, mga Hakimpaw? Kamukha nga kasi ni Raisa si Jugs. Even na noon pa, talagang kamukha talaga. So, wala po sinasabi si Kim na si Lotus Fit si Raisa, kundi kamukha lang talaga siya ni Jugs. That's all. Diyan nga nagsimula yan, mga Hakimpaw, nakamukha ni Jugs si Raisa. Tulad na sinabi ko, walang masama kung kamukha ni Jugs si Raisa, lahat tayo may kamukha. Isip nyo na lang yan, kayo na lang nagsasabi ng pangit. Biro pa nga, 'di ba? Baka anak niya talaga si Raisa May. Pero ayun nga, dahil si Kim ang nagsabi, alam niya naman, sikat si Chinita Princess. So pag si Kim ang nagsabi, big deal.
Kaya naman, eto, rest back natin mga kakimpaw. Sabi dito, these were posted long before you all crucified Kim Chu for the kamukha ni Jugs, si Raisa May remark in a skit. Now, why do you all find this post funny and not insulting? Bakit hindi naging national issue to? Why didn't you all react the way you do now? Ang bully nyo kay Kim Chu. Ang tunay na bully, hindi po si Kim, kundi kayong mga netizens, kayong mga bashers, 'di ba? Pag si Vice nagsalita, wala lang, okay lang. Pag si Kim Chu, wagas, napaghahalataan mga kakimpaw talaga. Bakit hindi kayo magsalita noon? Bakit ang dami ng beses na ginagamit ng mga Showtime host si Raisa? I mean, si Vice Ganda may picture pa na ni Raisa May noon. Pero bakit hindi binabash? Pag si Kim, saka lang po sila nag-aalburuto sa galit mga kakimpaw. And grabe, no? National issue lang ang peg. Anyway, ayan, naghahanap naman po ng official statement ang mga tao ngayon mula po kay Chinita Princess and the management, mga kakimpaw. Tanong nga nila ay kung may official statement na nilapag or nirelease. Pero wala pa po tayo nakikita mga kakimpaw. And I don't think kailangan po ng official statement. Dahil kung tutuusin, maliit na bagay po yan at wala talagang diskriminasyon na ginawa mga kakimpaw. Sana magsalita rin si Raisa, no? And panigan si Kim Chu. Kasi nga, wala naman po pang-iinsulto na ginawa doon mga kakimpaw. Anyway, di ba nga mga kakipi, pinagtanggol po ni Vice Ganda si Chinita Princess na wag daw pong palakihin ang issue at wag masyadong seryosohin ang mga biro. Dahil parte nga lang po yon ng pagpapasaya nila sa mga viewers, sa madlang people. Kaso, hindi po natuwa ang ilan sa sinabi niyang hirap din ipagtanggol minsan ni Kimi. Kasi, ginagamit pa rin yun ng mga bashers kay Kim Chu. Ginagamit na, totoo ang hirap ipagtanggol talaga ni Kim, bobo daw kasi. Ayan, sinasabit pa si Vice Ganda sa kanyang kalokohan, etc. mga kakimpaw. So parang baliwala lang din daw yung pagtatanggol na ginawa niya kay Kim, kundi mas lalo pa niyang pinalaki, mga kakipi. Sabi nga dito, when Vice Ganda said, kaya hirap mo rin ipagtanggol minsan Hehe, gets. Tingnan mo si Vice na sumalo nung joke, nadamay pa si Vice sa bash. Ay, wow. Grabe pagtatanggol kay Vice Pag si Vice ng insulto kay Raisa May or dinamay si Raisa sa kanilang joke sa Showtime, tahimik sila. Tapos kapag si Vice ay pinapahiya si Kim, hindi sila nagsasalita. Tapos si Kim pa ngayon ang bully. Nakakaloka mga kakimpaw, di ba? So ayan, ginagamit pa yung sinabi ng hirap ipagtanggol minsan. Kung tutuusin nga daw mga kakimpaw, sila po ay nag-start niyan. Laging ginagamit ni Vice si Raisa May, ganyan. Sila naman ang nagpasimuno nun mga kakimpaw. Kung hindi naman sila nagpasimuno niyan, may isipan ba naman ni Kimi mag-adlib ng ganon mga kakipi, di ba? Hindi. So, si Kim pa sasabihin, sinasalo pa ni Vice sinasalo pa ni Vice yung issue ni Chinita Princess. Diba, may pagsasaluba na nagaganap doon. Wala naman mga kakimpaw. Wala naman pag-aako sa kamalian. So, kayo guys, ano inyong say patungkol dito? Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And kita-kits po muli sa mga susunod natin, chika. Maraming salamat. Ingat po palagi.